Brother Ronaldo. Brother Gab, thank you so much no, for the second time na naka-join ka. You are welcome here. This is online Bible study. Alam naman natin ngayon nagagamit pa natin yung online. Kasi darating yung time, no, alam ko hindi na natin 'to magagamit. No, habang magagamit pa natin. Kasi pag darating na yung time, no, magkakaroon na ng 666. No, pag wala kang mark of the beast, hindi mo na ma-open yung ano mo, social media mo. So ibig sabihin, samtang magamit pa na 'to ang Bible ang online platform, no? Wag nating hayaan na darating yung point, no, magiging regrets to. Sana hindi ako nag-focus sa mga ibang bagay. Sana binigyan ko rin ng pansin yung online Bible study kasi kung alam ko lang matatapos pala to. Hindi na pala kami magkakaroon ng access, no? Wag nating hayaan darating yung panahon magiging regrets natin na hindi natin nagamit ng tama ang social media. Kasi si Satan ginagamit yung social media para i-destroy tayo, no? Pero right at this evening, no, be ready, fasten your seatbelt, no, be blessed. No, alam ko ang topic natin ngayon, no, relate tayo sa bawat isa. Welcome po, magsisimula na tayo. No, ang topic, ako nga pala si Pastor Del. Ang topic pala na pag-uusapan natin ngayon, when you are not ready. No, when you are not yet ready. Ito yung mga bagay na ipaparana sa iyo ng Panginoon kaso hindi pa tayo handa. Kasi sabi nga nila, ayon sa survey, 70% sa mga nanalo sa loto ng milyon-milyon, no, 70% ang bumalik sa pagiging mahirap. So, ibig sabihin, instant yung pagiging millionaire. Naging milyonaryo sila instant. Pero, no, bumalik din sila sa kanilang dating buhay. No? Naging mahirap din sila in short. So, ibig sabihin, no, kahit pag ipahawak mo sa tao yung 1,000,000 o 400 million o milyon-milyong limpak na pera, pero kung hindi siya ready, hindi siya trained, humawak ng ganung pera, no? Naiiba yung ugali, nawala sa focus, no? Walang control sa mga gastusin. So ibig sabihin, hindi pa siya ready. So kaya tayo bumabagsak dahil alam ng Panginoon, hindi ka pa ready sa another level. Alam niya, hindi niya ibibigay sa iyo. Kaya nga pag hihingin mo yung anak mo, hihingi siya ng pera para pambili ng baril, hindi mo siya bibigyan. Dahil alam mong hindi pa niya season para makahawak ng baril. Ibig sabihin hindi pa niya pinag-aralan yung military training, hindi pa siya dumaan sa military training. So ibig sabihin, hindi ibig sabihin hindi mo siya binigyan ng pambili ng ganong klaseng baril dahil masama yung nanay. No, kaya minsan hindi binibigay ng nanay yung hiningi ng anak. Kasi alam ng nanay, ikakapahamak ng anak. Alam niya kung bibilhan niya ng baril, kahit umiyak yung bata, hindi niya talaga bibigyan. Hindi po ibig sabihin hindi niya binigyan dahil hindi niya mahal. Kaya niya hindi binibigyan dahil sobrang mahal niya. Ayaw niyang mapahamak yung anak niya. No, sasabihin niya sa anak niya, ang season mo ngayon, 5 years old ka pa, 7 years old ka pa, your season is toys. Pero kung darating yung time na mag-apply ka ng military, no, dadaan ka muna ng training bago ka makahawak sa season, bago ka makahawak ng totoong baril. Kasi ang baril, hindi basta-basta yan. Pwede mong ikapahamak, pwede mong ikakulong. Baka dahil hindi mo na control yung sarili mo, na baril mo, bata ka. Kasi bata, babarilin kahit sino. So, hindi niya alam yun yung ginagawa niya. Kaya, may point ba na kaya hindi binibigay ng Panginoon yung mga pinag-pray mo? Kasi alam niya hindi ka pa ready. No, minsan hindi ka pinapadaan ng Panginoon sa kanyang season kasi alam niyang hindi ka pa handa. Thank you, Jesus. No, our topic for tonight, when you are not yet ready. May babasahin tayong verse. Madali lang ako sa topic natin ngayon. Sabi dito, kung may Bible kayo, kindly open. If you want to say amen, no, pwede kayo mag-heart react or pwede rin kayo mag-amen, open mic or off agad para hindi tayo mag-echo. Ito yung babasahin ko sa Exodus 13:17, no? If you have Bible, nang pinaalis na ng Paraon ang mga Israelita. Ito yung time na nakalabas sila. Ay, hindi pa sila nakalabas. Ano pa lang, no, pinaalis pa lang, ibig sabihin kakalakad pa lang nila kakalabas pa lang nila sa Egypt. Ito na yung time na pinaranas ng Panginoon yung pinakamasakit na salot is yung mamatay yung anak niya. Namatay yung anak ng Egypt. No, kaya napabigay, no? Yung hinadlangan niya, no? Kinancel niya yung no, binigay niya talaga kasi nga nakita niya kung gaano ka makapangyarihan ng Panginoon, wala siyang laban. Sabi dito, nang pinaalis na ng Paraon ang mga Israelita, hindi sila pinadaan ng Diyos sa daan ng
papunta sa lupain ng Palesteo. Kahit na iyon ang pinakamalapit na daan. Tingnan nyo hindi sila pinadaan ng Diyos sa daang papunta sa lupain ng mga Palesteo. Kahit na iyon ang pinakamalapit na daan. Minsan hindi ka papadaanin ng Panginoon sa shortcut. Kahit shortcut yan, yung pagdadaanan mo dyan, mabigat. No, ayaw ng Panginoon, idaan yung mga kakalabas na Israelita sa lupain ng mga Palesteo. Ang Palesteo dito, ito yung mga trained warrior na simula nung una. At kung babasahin natin yung context ng Exodus, no, alam naman natin yung mga Israelites, alipin sila. In short, in other words, wala silang kaalam-alam paano lumaban. Hindi sila warrior, worker sila. So, ibig sabihin, hindi nila alam paano gamitin yung baril, pana. No, wala pa namang baril, no? Espada. No, wala sila, hindi sila trained doon. Pero, no, sanay sila sa trabaho, sanay sila. Ibig sabihin, yung katawan nila ready na. Pero the way they think, hindi sila ready kung paano gamitin at paano yung strategy, paano manalo sa laban. Pero kung katawan lang pag-uusapan, batak na batak talaga. May potential na. Pero kulang sila sa training. So sabi ng Panginoon, hindi ko kayo ipapadaan dyan for a reason. No? No, minsan dinidelay talaga tayo ng Diyos for a reason. Minsan dinidelay tayo ng Panginoon para magtagumpay tayo. Kasi alam ng Panginoon, kulang pa talaga yung panampalataya natin. No, kung may labanan, sabi ng Panginoon, kung may labanan, no, kung may labanan mangyayari, harapin ang mga Israelita. Baka magbago ang isip nila. At bumalik na lang sa Egypt. Sabi pa ng Panginoon, kung ipapadaan ko yan sa ganong kabigat na sitwasyon, hindi pa niya kaya. Pero ang sabi ng Panginoon, ako ang makikipaglaban sa inyo. No? Bago sila nakatawid ng Red Sea, no? Yung hinati ang dagat, sabi ni Moses, God will fight for you. Pero pagdating mo, kung babasahin mo dito, sabi dito, hindi nyo pa kaya magipaglaban, no? So, ibig sabihin, ang kini-question dito ng Panginoon is yung panampalataya, no? Ang Panginoon, no, ang kapangyarihan ng Diyos, ang milagro ng Panginoon, ay gagalaw lang kung ano? Gagalaw lang siya pag mataas yung panampalataya mo. Kaya nga sabi sa Bible, you are healed because of your faith. Grabe yung panampalataya mo, kaya ka gumagaling dahil sa iyong panampalataya sa akin. So, ibig sabihin, dahil sa panampalataya mo, ang pinaka-root talaga, ang Panginoon pa rin ang nagpagaling. Kasi nga, sumampalataya ka sa Panginoon. Kaya pala, hindi sila pinapadaan ng Panginoon sa matinding sitwasyon. Kasi alam ng Panginoon, hindi niya kaya. Alam niya ang kapasidad ng puso ng mga Israelita. Alam niya ang kapasidad ng puso mo. Kaya pinapadaan ka ng Panginoon. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, yan lang, no? Piling mo yan yung pinakamabigat. Hindi, yan yung insakto sa'yo. Kasi ang Panginoon, alam niya kung ano yung kapasidad mo. Kung may anak ka, welcome Pastor Merly. Kung may anak ka, alam mo yung ano yung kapasidad ng anak mo. Hello po. No, di ba? Halimbawa, nasa 6 years old, 5 years old yung bata. Pag kukuha kayo ng tubig, pag-iigib kayo ng tubig sa bukid, ang sasabihin mo, oy, wag mo kargahin yan. Yun ang kakargahin mo, yung 1 liter. Kasi yan lang kaya mo. Ikaw, kuya, kargahin mo isang malaking galon. So, ikaw mismo, alam mo kung ano yung kaya ng anak mo, no? Kung paano mag-isip yung parents, no? How much na yung Panginoon. Lalo na siguro yung Panginoon. Ito yung time, hindi sila pinadaan ng Panginoon sa pinakamalapit na daanan. No, kung titingnan mo, may mas daanan na mas malapit na makarating sila sa Land of Promise kaagad, sa Kanaan. Pero pinadaan sila ng Panginoon sa mas mahabang ruta. Para ano? Para matrain yung mind. Para may mabago sa kanila. Kasi alam mo ba, minsan pinapadaan talaga tayo pa ng Panginoon intentional. Dinidelay tayo ng Panginoon intentional. For our good. Alam ng Panginoon, wala tayong kakayahan, labanan yung mga Palesteo. Ibig sabihin, yung mga mabibigat na sitwasyon. That's why, kung makaka-experience ka ng delay ngayon, no, may mga godly delay. Pero may mga delay because of disobedience. No, ito yung delay for a reason. Pero may mga delay sa buhay natin, no, because of our disobedience. Tingnan niyo ang nangyari sa mga Israelita. Ang promise ng Panginoon, 40 years lang. 40 days lang. Pero naging 40 years. So, ibig sabihin, nadidelay ka dahil sa disobedience. Pero meron din,
Dinidelete na intentional ng Panginoon kasi may tinuturo siya. Bago mo marating yung land of promise, dapat maging grateful ka. Kasi kung makakarating ka kaagad sa destination mo na walang kahirap-hirap, sasabihin mo, dahil sa galing ko yan. Dahil yan sa dedikasyon ko. Dahil yan sa galing ko, kaya ko naabot yan. Pero, pag darating ka sa punto na habang ginagawa mo yung isang bagay, no, yung tagumpay, nakasama ang Panginoon, tapos dinadaan ka ng Panginoon sa delay situation na parang walang pag-asa. No? Pag darating ka sa punto na wala na pag-asa, doon mo ma-realize kailangan ko ang Diyos. Kasi pag once nasa punto ko na ng hopeless situation, tapos gumalaw ang Diyos, no, ma-appreciate mo ang Panginoon at masasabi mo talaga, kung hindi dahil sa Panginoon, hindi ito mangyayari sa akin. Pero tingnan mo, kung gagawin mo ng sarili mo lakas tapos nagtagumpay ka sa shortcut, no? Mag-glorify mo yung sarili mo at sabihin mong, ako ang dahilan. Ako ang dahilan bakit lumalago ako. Ako ang dahilan bakit nagbago ang tao na yan. So, na mas lalong magiging malala ang sitwasyon. Pero minsan, God intention it na ma-delay ka talaga. Hindi para pahirapan ka, kundi may tinuturo siya. Every time na may pinagdadaanan ka, no, ilagay mo lagi sa isipan mo, alam ko, dinidelay ko ako ng Panginoon dahil may tinuturo siya. Alam ng Panginoon yung kapasidad ko. Sige, basahin ko ulit ha. Nang paalis ng mga paraon sa daanang papunta sa lupain ng mga Palestino, kahit na iyon ang pinakamalapit na daan. Nung may malapit na daan, pero hindi mo kayang daanan. Kasi alam mo bakit? Matindi yung pagdadaanan mo doon. At yung mga kalaban mo, mga warrior na. Tapos yung mga Israelita, walang kaalam-alam sa battle. Yung alam nila, trabaho lang ng trabaho para makakain. Kung may labanan, sabi ng Panginoon, no, kaya ang reason bakit pinapadaan sila sa mas pinakamalayong daanan, sapagkat sinabi ng Diyos, kung may Israelita, sabi na, kung may labanang harapin ang mga Israelita, kung makaka-experience ka ng mga pagsubok, down moment ng iyong buhay, bali, situation, baka magbago ang isip nila at bumalik sa Ehipto. Kaya pala, nakita ko ngayon, bakit ka pinapadaan ng Panginoon sa pangit na sitwasyon? Na kasi yung pangit na sitwasyon mo ngayon, yan lang yung kaya mong i-handle. Kasi kung ipapadaan ka ng Panginoon sa pinakamahirap talaga, as in wala kang chance manalo, no, baka isipin mo na lang, balik na lang ako sa dating buhay, mahirap pala sumunod sa Panginoon. No, ang kailangan ng Panginoon dito is yung panampalataya mo. No, kasi ang sabi ng Panginoon, I will fight for you. This is not your battle. This is my battle, sabi ng Panginoon. Laban ko yan. All I need is your faith. Hindi ako makagalaw. No, dahil sa panampalataya mo. Kulang. Kailangan mong i-increase yung panampalataya mo. God wants us to increase our faith first. Bago ka pala. So, pag mag-increase yung panampalataya mo, no, andun yung training. Andun yung eagerness. Andun yung desire para mas matuto pa. Ibig sabihin, no, mahirap i-please ang Diyos. Mahirap maniwala sa promise ng Panginoon. Mahirap maniwala na may plano ang Diyos sa iyo kung wala kang panampalataya. No, it's hard to please God without faith. Kaya napakahalaga yung panampalataya. Pag once may panampalataya kang buong-buo, no, makikita mo ang kamay ng Diyos. Sabi dito sa Isaiah 45:5, I am the Lord, and there is no other God. Apart from me, there is no other God. Ako lang talaga, sabi ng Panginoon. Ito yung next na sinabi niya, I will equip you for a battle. Tingnan nyo. Itong ginagawa natin ngayon, nakaating ka dito ngayon. God is equipping you. No, hindi ka pumasok dito ngayon dahil nakita mo yung green button. Ay, nag-Bible study na. Sadyang kinunbi ka talaga ng Panginoon. Kinunbi ka talaga ng Panginoon because this is your calling. Hindi dahil nakapasok ka sa GC, no? Dahil talaga may calling ka talaga sa Panginoon. Bago ka pa pinanganak, no? May calling ng Panginoon sa iyo. Sabi ng Panginoon, I will equip you for a battle. Bago ka lumaban, no? I-equip ka pala muna ng Panginoon. Ang part sa equipping ng Panginoon, ganito, idadaan kanya sa struggle. Idadaan kanya sa mga sakit na sitwasyon. God is intentional break your heart. No, iiwan ka ng mga tao,
i-reject ka ng pamilya mo. And always remember, rejection is the best motivation. Every time na i-reject ka, huwag kang ma-discourage. No, yung rejection na maranasan mo sa pamilya mo, sa relatives mo, gawin mo siyang motivation. Because rejection is redirection. God equip you for a battle. Anong klaseng equipping? Ibig sabihin, yung equipping, isa sa mga equipping ng pamamaraan ng Panginoon, is yung dumaan ka ng pagsubok. Dumaan ka ng mga problema. No, minsan, darating sa punto, wala ka ng bigas. Minsan, darating sa punto na wala ka na ikakakabayad sa mga bills mo. No, tinitrain ka ng Panginoon for you to increase your faith. Hindi ka pinahirapan ng Diyos para umiyak lang. Pinahirapan ka ng Diyos para matuto kang tumawag sa Kanya. I will equip you for a battle. Tingnan nyo, ano nangyari sa Israelita? Pinaikot sila ng malayo. Para ano? Kasi may tinuturo ang Diyos. Nagutom sila sa disyerto. No, sinasadya ng Panginoon magutom ka talaga. No, sinasadya ng Panginoon mawalan ka talaga ng pag-asa. No, sinasadya ng Panginoon God is intentional. No, ilagay ka talaga sa wilderness. Tingnan nyo, galing sila sa dagat, inati ang dagat, pagkatapos pinapunta sila sa wilderness. Kasi pag sinabi nating wilderness, uhaw talaga diyan. No, sa ibang bansa, hindi ka papawisan sa sobrang init. Dito sa Pilipinas, pag medyo mainit, papawisan ka pag naglalakad ka. Pero sa disyerto, hindi ka papawisan. Kusang madadry yung pawis mo kasi sobrang init. So, ibig sabihin, uhaw talaga. May kauhawan talaga sa disyerto. The moment na uhaw ka sa disyerto, no, ang pinaka-desire mo sa lahat is yung tubig. Tama? No, sinasadya ng Panginoon na malagay ka sa mauhaw na sitwasyon. Para ano? Hanapin mo yung tubig. You know what? Jesus is the living water. Every time na makaka-experience ka ng desert moment, nakaka-experience ka ng mga sitwasyong wilderness, famine, walang-wala talaga. God is saying, come to me, those who are weary and heavily burdened, and I will give you rest. Papainumin kita ng tubig dahil nasa disyerto ka. Kasi alam mo bakit? Pag wala ka sa disyerto, ang hanapin mo, hindi mo hanapin yung tubig. Pero, pag nasa disyerto ka, kahit sabihin ko sa'yo, yung tubig dito, nasa mga 20 kilometers pa, hindi, pupunta talaga ako. Hahanapin ko talaga yung tubig. Magsasacrifice ako dahil kailangan ko ang tubig. Tama? Inuuhaw ka talaga ng Diyos sa totoong buhay. Inabot ka sa punto ng walang-wala ka, kahit bigas, pambayad ng utang, pambayad ng mga bills, hindi para pahirapan ka, kundi tinuturuan tayo ng Diyos para ano? Para matutong manalig sa Kanya. Sabi ng Panginoon, I will equip you for a battle. Though you have not known me yet. Kahit hindi nyo pa ako kilala, no, i-equip kita. Kaya ka pala, bago mo nakilala ang Diyos, marami kang pinagdaanan na inalaw ang Panginoon. Kahit hindi wala ka pang relasyon sa Panginoon noon, may pinagdadaanan ka ng matindi at yun ang naging access para tumawag ka sa Kanya. Kagaya ko nangyari sa akin noon. Alam ko marami sa atin dito may pinagdadaanan at isa sa mga reason bakit mo nakilala ang Panginoon, nung time na lugmok ka na, natututo kang makinig. No, madali kang kausapin sa mga godly na bagay. Tingnan nyo, pag ang tao nasa lugmok na sitwasyon, pagkausapit mo ng taimtiman, no, nakikinig yan. Pero pag may laman yung pera mo sa bangko, may pera ka, mga 20,000, 30,000, 40,000, parang okay yung buhay Parang kalmado ka. Pero tingnan nyo, pag walang-wala ka na, pag in-advisean ka ng tao, ma-appreciate mo yung advice niya. Kasi alam mo bakit? Nasa low situation ka. Uhaw na uhaw ka. Hindi ka uhaw physical, pero uhaw na uhaw ka emotional. Hallelujah. The Word of God is like a river flow. Flowing. No, para siyang tubig na nagpo-flow. Walang tigil. At nakakapagbigay buhay. Ito yung pinakamaganda. Mag-iyan ako. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. So, dahil nalaman natin to,
Kasi minsan akala natin tayo na yung pinaka nabagsakan ng langit, tayo yung nabagsakan ng bato, tayo yung pinakamahirap. Kaya lagi mo sinasabi, "Wala na akong kuwenta." Kasi ang nakikita mo, sarili mo lang at hindi mo na-realize yung pinagdaanan ng iba. Kaya nga ang Panginoon yung lumalaki ang muka, yung mga may cancer, lumalaki yung tiyan, yung mga tao nagkakasakit, 'no? Hindi normal yung sakit. 'Pag inaalaw ng Panginoon yun, pinapakita yun sa'yo sa Facebook para masabi mo, I'm blessed, blessed pa rin pala ako. No, yung mga tao na yun, pwede yung pagalingin pa ng Panginoon agad. Pero sabi ng Panginoon, yung mga taong naghihirap sa sakit sa ospital, yung mga taong nakalabas na ng ospital pero malaki pa rin yung tiyan, lumalaki yung bunganga o lumalaki yung ulo, lumalaki yung mata. Nakikita niyo ba sa Facebook yan? No, hindi yan para intentional lang, walang purpose ang Panginoon diyan. No, inaalaw ng Diyos yung mga tao na ipakita talaga sa iyo para ma-realize mo kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo. Kasi marami tayong nirereklamo sa buhay, nakalimutan natin yung mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon. That's why, inaalaw ng Panginoon, ginagamit ng Panginoon yung sakit, no? Ang tawag doon, sacrifice sa tao. Naghirap yung tao para gawin niyang instrumento nang para ma-realize natin, I am blessed pala. Kasi hindi ganyan ang sitwasyon ko. Reklamo ako ng reklamo na wala akong bigas. May kumakain pala sa basurahan. No? Kaya inalo ng Panginoon. Sabi nga, walang subok na hindi dumaranas sa inyo, na hindi naranasan ng ibang tao. Naranasan ng ibang tao, mas higit pa nga. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo papabayaang subukin higit sa ating makakaya. Ito yung sinabi ko kanina. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok kung hindi natin kaya. Kung may pagsubok ka ngayon, ibig sabihin, God is a God of control. God is a God of, no, He knows everything. Alam niya ano yung kapasidad mo. Kaya sabi ko kanina, kung ano yung kapasidad ng isang bata, yun ang ipapakarga mo sa kanya. O ikaw, dali mo yung 1 litro na tubig. O ikaw, yung malaking galon, dalhin mo. Kasi malaki na siya. So, yung mga pagsubok, so ibig sabihin, if you are increasing in spiritual, expect, no, mabibigat na atake. Kaya nga, always remember, new level, new high level creates new devil. Kaya nga, huwag kang papayag, lumago ka na sa spiritual, babalik ka na naman sa mababa. No, ayaw ko na, hindi mo na ako mag-preach. Hindi mo na ako mag-serve kay Lord. Maging listener muna ako ngayon. Bakit? No, para mong binababa yung satyo mo. Nasa nasa high school ka na. Nasa college ka na. Parang sinasabi mo, gusto ko ulit bumalik sa pagka-elementary. I want to become a listener. God is called you in another level. Kung nilagay ka ng Panginoon sa another level, no, expect the new level of attacks of devil. So kung alam mo na ngayon, there is new level. There is new devil na high level. No, kailangan kong i-desire pa, mas lumago to destroy that kind of level of the enemy. No, tingnan nyo Hindi masasabi natin pangako ng Diyos, hindi niya tayo pababayaang subukin higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para magpatagumpayan. Pero dumating sa punto na hindi mo na talaga kaya. No? Sabi ng Panginoon, gagawa ako ng paraan. Kung kung to if, kung mananalig ka lang, kung hindi ka bibitaw. No, sabi niya dito, kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ito. Hindi ikaw ang gumana ng paraan. Ang Diyos gumalaw dahil sa pananampalataya mo. Dahil sa full of gratitude, full of thanksgiving. Nasa punto ka ng sitwasyon ng buhay mo. Walang-wala ka na pero nagpapasalamat ka pa rin. Ibig sabihin, expect the move of God in your life. No, sabi dito, kung dumaranas kayo ng pagsubok, no, gagawa siya ng paraan para magtagumpayan ito. So, ang Diyos, kaya nasabi niya, God will fight for you, Exodus 14:14. Siya ang magkikipaglaban. Ang kailangan niya, yung panampalataya mo. Yung tibay ng panampalataya mo. Gagalaw ang Diyos kung may panampalataya ka. Next. Ayan, okay na. God does not call the equipped. No, hindi tinawag ng Diyos yung pasado. Lahat tayo, hindi tayo pasado sa Panginoon. Bagsak tayo lahat. We are fallen short for the glory of God because He is holy. We are sinners. God does not call the equipped.
Hindi niya tinawag yung pasado. Kaya nga, nagtaka nga si ano, kung alala niyo yung kwento ni David, nagtaka nga sabi ni King Samuel, Prophet Samuel, ayan na siguro si Eliab ang magiging kasunod na hari. Kasi nga, malaki yung katawan, warrior, sabi ng Panginoon. Yes, may potential. He is a warrior. Pero hindi siya pasado. Gusto ko yung taga-alaga ng tupa. He equips the call. At yung walang potential ni Sir David na bata, no? In-equip ng Panginoon. No? Kaya nga sabi dito, God does not call the equip yung may potential. No, He equips the called. Pinalago niya yung mga tinawag niya. Sabi ng Panginoon, walang problema sa mga walang potential. Kaya kong bigyan ng potential yan. Kaya kong yanigin yung potential na nagtatago dyan. Kaya nga, wala akong pinag-aralan. Mahihain ako, bulol ako. Ako yung taong kulang sa confidence. Pero tinan mo, tinawag ka ng Panginoon. Hallelujah. We are so blessed. It is a great privilege na tawagin ng Panginoon. We are not qualified, but God qualified us. Hallelujah. That's we call the grace of God. Ito yung pinakaseryoso sa lahat. God did not call you to a playground, but a battleground. Hindi ka tinawag ng Diyos para maglaro. Para gawing tuloy, putol, tuloy-tuloy, putol, tuloy-tuloy sa paglilingkod sa Panginoon. God did not call you to a playground, but a battleground. Ibig sabihin, duguan to. So, ibig sabihin, pag hanapin natin battleground, may umaatake sa pamilya mo hanggang andito ka ngayon. That's why, bago mag-end ng Bible study, kailangan mo talagang tapusin. At kung sinimulan mo to ng prayer, no, kailangan magtatapos ka sa closing prayer. Kasi alam mo bakit? This is a battleground. Every time na nagpipreach tayo ngayon, every time na nakikinig ka ngayon, yung kaaway, galit na galit, nanginginig sa sobrang galit. At no, tumutunog yung ngipin sa sobrang gusto niyang kagatin ka, kaso hindi ka makagat kasi may dugo. No, pag ang lagi kang nasa gawain ng Panginoon, you are protected. You are protected by the blood of Jesus. No, hindi ka matatamaan. Kaya nga, galit na galit yung kaaway kasi hindi sila makaganti. He is like roaring like a lion. No, nanginginig sa sobrang galit. Habang nakikinig ka ngayon dito, galit na galit sila kasi wala silang magawa. Kasi habang nagpipreach, habang nakikinig ka, aatakihin yung pamilya mo. Aatakihin yung negosyo mo. Aatakihin gaya sa nangyari kay Job. Alam naman natin yung tactics ng kaaway. Yung ano mo, yung mga source of income mo, aatakihin ng demonyo yan. Pero hindi siya magtatagumpay. Hanggang atake lang siya because you are protected, redeemed, and translated to the kingdom of Jesus Christ. The Christian life is not a playground. It is a battleground. Hallelujah. Sa gabing ito, kailangan nating ma-realize, hindi tinawag ng Panginoon. Kung babasahin natin ulit sa simula, i-script mo siya? Hindi, pagkabila. Okay yan. No? Hindi sila pinadaan ng Diyos sa pinaka malapit. Kasi alam ng Panginoon, you are not equipped. You are not grateful. Baka pag matalo nyo ang mga tao na, kasi alam naman ng Panginoon, hindi talaga ipapahamak ng Panginoon yung mga tao na kasi pinili niya yon. Kakalabas niya pa lang. Alam niya, immature Christian pa yon. Sabi niya, yes, may malapit na daan. Pwede kong ibigay sa lahat because I am God. At ako ang magkikipaglaban yan, hindi kayo. Pero kulang yung panampalataya. Hindi equip yung panampalataya niyo. Hindi ganun katibay. Kaya nga, lagi ko kayong ipapadaan, sabi ng Panginoon sa mga Israelite, lagi ko kayong ipapadaan sa mga battles para masaksihan nyo kung gaano ko kayo laging ipagpatagumpay sa bawat laban. So, ibig sabihin, by level yung pagdadaanan mo. No, maraming na-destroy yung mga Israelita kahit hindi sila equipped, pero naging equipped sila dahil sa mga araw-araw nilang battle. No, naglalakad sila. So, ibig sabihin, yung paglalakad pa lang nila ng ilang buwan, ilang araw. No, isa yun sa mga i-equipping sa physical nila. At yung mind nila, every time na maglalakad sila, nakikita nila yung presence ng Panginoon. Andun yung apoy, andun yung clouds, na every maglalakad sila, hindi sila mainitan, hindi sila magkaka-headstroke. Grabe. Kaya pala pinapadaan tayo ng Panginoon sa malayo na ruta for us to experience signs and wonders, miracles. For us to witness His love and compassion.
for us to experience His glory, His power, His miracle. Every time na makakaisbita ka ng miracle, doon ka mas nasasabi mo, He is truly the living God. Buhay siya na Diyos. Kaya kung ipapadaan tayo ng Panginoon ngayon sa mapait na sitwasyon, Lord, thank you. Because I believe lahat ng lahat ng milagro na nangyari sa Bible, nagsimula sa problema, nagsimula sa pagkabulag. Lahat ng healing, miracle na nangyari, nagkasimula sa sakit. Lord, salamat. Gusto ko magkaroon ka ng grateful heart ngayon sa gabing ito. Alam ko may pinagdadaanan ka. If you are this person, kung may ginagawa ka, hinto mo na saglit. Kung may ginagawa ka ngayon, hinto mo na ng konti. Kausapin mo ang Panginoon. Let's just close your eyes kung nasan ka mga ngayon. Sabihin mo, Panginoon, patawarin mo ako. Marami akong reklamo sa buhay. Patawarin mo ako, O God. Marami akong hindi na-realize. Akala ko, tinutorture mo na ako. Lord, maraming salamat sa topic na ito. Na-realize ko na may tinuturo ka pala. May mga sorpresa ka pala. Kaya mo pala ako pinapadaan sa mataas na ruta, sa mahabang ruta. Dahil para mas marami akong ma-witness. Para pagdating ko sa land of promise, ay masabi ko, totoo ko talagang Diyos. Simula sa unang laban, maraming laban kaming pinagdaanan, pero narating kami dahil yun sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, kung ipapadaan mo kami sa shortcut, pwede namin ipagyabang dahil sa aming kalakasan, dahil sa aming abilidad. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Binubuksan mo yung kaisipan namin. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Hindi namin to na-realize noon. But thank you so much, O God. Gaya ng mga Israelita, hindi mo pinadaan sa mas malayo. Pinadaan mo sa mas malayo. Hindi mo sila pinadaan sa malapit. Mas inintensyonal mo na padaanin sa malayo. Para dahil may tinuturo ka, bago mo kami dalhin sa land of promise, the heaven. The new heaven and earth. Binabago mo muna yung buhay namin, Panginoon. And we realize, kaya mo kami pinapadaan sa ganon dahil ini-increase mo yung panampalataya namin. Ikaw ang nag-i-equip. Lord, ini-equip mo kami through situation, through struggles, through situation na hindi na maintindihan. Kaya minsan, Panginoon, dinadaan mo pala kami sa disyerto ng aming buhay para hanapin na namin yung tubig. Pinapadaan mo kami sa pinakamainit na lugar para mauhaw kami sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat pala. Every time na makakaranas kami ng kauhawan, mas madali ka naming maalala, Panginoon. Kahit gaano kahirap, pupuntahan namin ang tubig dahil uhaw kami, Panginoon. Kahit wala kaming load, hahanap kayo ng paraan. Kahit wala kaming signal, hahanap kami ng paraan para makakinig na yung salita. Dahil uhaw kami, Panginoon. Dahil ang taong uhaw, kahit sabihin namin 20 kilometer pa yung tubig bago may tubig, pupuntahan talaga, Panginoon. Dahil uhaw. Lord, we are desperate, O God. Uhaw na uhaw kami, Panginoon, sa iyong salita. At wala kang pagsubok na ialaw sa buhay namin because you know me, you know us. Alam mo ang bilang ng aming mga buhok. Alam mo ang bilang, alam mo yung ways namin, Panginoon, yung pag-upo, pagtayo, lahat, Panginoon. Wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon. Forgive us, O God. Patawarin niyo kami lahat, O God. Dahil alam namin, Panginoon, wala kang ialaw na problema kung hindi naranasan ng iba. At maraming salamat dahil sa sitwasyon ng iba. Ginagamit mo yung ibang worst situation, O God, para masabi namin, I am blessed pala. Wala kaming dapat ireklamo dahil ang iba ngayon mas nahirapan. May sakit na cancer, lumulobo yung ulo, lumulobo yung mata. Lord, maraming salamat. Ngayon ko lang naintindihan na pinaparanas mo pala sa mga tao yon. Sila yung naging sacrifice, nagdusa para ipakita lang sa mga taong okay yung sitwasyon, pero nagrereklamo pa rin at masabi namin, may mas naghirap pa pala sa amin. Because we believe, every time na magrereklamo kami, Panginoon, tapos makakita kami ng mga taong ganun ang sakit, magiging grateful na kami. Maraming salamat sa mga taong, Lord, I declare healing to them, O God, in the name of Jesus. Lord, maraming salamat sa pag-equip sa amin. Hindi mo kami tinawag dahil kami ay equip, but we are chose para maging equip, Panginoon, for a new beginning, new season of our life. And Lord, kailangan namin maging seryoso sa iyong paglilingkod. Dahil seryoso ka, Panginoon. Romans 5:8, but God demonstrate His love toward us while we are still sinners. Christ died for us. Seryoso ang Diyos. Kung paano natin masabi, ibinigay lahat ng
ng karelasyon mo, lahat ng meron siya. At dun mo pa nasabi na appreciate ko siya. Kung sa tutuusin lang, Panginoon, hindi ka namin kailangan noon dahil nabulag kami sa sitwasyon. Gaya ng isang karelasyon, hindi niya gusto ang isang lalaki. Pero dahil nakita niya ang effort, nagustuhan niya, Panginoon. Lord, parang ganun ka rin, Panginoon. Hindi ka namin gusto noon, hindi ka namin kilala, pero nakita namin ang effort mo, kaya ka namin nagustuhan. At bago ka namin nagustuhan, bago kami napamahal, you first love us. Kaya mo ginagawa yung effort dahil mahal mo kami. Gaya ng isang nanay, bago napamahal ang anak sa nanay, ang nanay muna ang una nagmahal sa anak. Lord, nung lumabas kami sa aming nanay, Panginoon, mahal na mahal kami ng nanay at excited siya sa amin. At bago kami naging concern, nagbibigay ng regalo sa nanay mo, ang nanay ang unang nagmahal sa amin, kaya kami napamahal sa kanya. Lord, ganun ka rin sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Dahil hindi mo lang sinabi sa amin, kundi pinatunayan mo. You demonstrate your love. Pinatay mo ang kaisa-isa mong anak, alang-alang sa amin, Panginoon. Lord, patawad kung minsan naging worldly kami. Patawad dahil minsan may mga worldly desire, gusto yumaman, gusto maging umasenso ng buhay. At to the point, Panginoon, yung desire sa pleasure, Panginoon, nasasagasaan ang aming paglilingkod. To the point, nasisira yung buhay Kristiyano namin, Panginoon. At minsan, kadalasan sa marinig namin sa mga ibang tao, si Kristiyano ka pa naman, bakit ganyan yung post mo? Kristiyano ka pa naman, bakit ganyan yung buhay mo? Lord, patawarin mo kami dahil sa aming mga desisyon, sa pleasure, sa mga pangarap, nasasagasaan at nasisira at nagki-question ka, Panginoon. At nasisira ang pangalan mo dahil sa aming mga anak, O God. Dahil sa aming mga anak na hindi kami naging maingat sa aming galaw. Kaya nga sabi niyo po, Christian life is not a playground. This is a battleground. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Father, in the name of Jesus, touch every heart. I cast out in the mighty name of Jesus every words of darkness, every demon spirit. Come out in this place. Every words, every poison of darkness, every wrong mindset, I cast down in the mighty name of Jesus. Every wrong principles, every pleasures of the flesh, I cancel you now by the blood of Jesus. You are powerless in our life. We are a servant of God. We will set our mind, Colossians 3:2. Let us set our mind on things above, not on earthly things. The earthly things will perish, but the heavenly things will give us an everlasting life. Thank you, Jesus. Lord, I declare our spiritual insight. Grant us the spiritual discernment na mag-i-insight kami ngayon, Panginoon, with love, with compassion. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam ko may tinuturo ang Panginoon at I'm so excited for your insight. Alam ko hindi aksidente kung bakit ka narito. Wag ka munang umalis sa topic natin ngayon kasi there is power in declaration. No? There is power in prayer. No? Mag-closing prayer tayo. Ipag-pray natin ang bawat isa. Alam ko may struggle ka, you need prayer. You need God. Prayer works, no? May kapangyarihan ang panalangin ng mataong matuwid. Bago magkakaroon ng milagro, Pastor, no? Dadaan mo na sa Pastor, prayer. Thank you, Jesus. Pastor, Amen, amen. pwede pang paki-add yung anak ko dito kasi meron siya talagang pinagdadaanan, meron siya nararamdaman sa katawan. Amen, Yung amen. sila Lester Rosales, paki-add po dito sa Messenger Ikaw lang para mag-ano, Pastora? Ikaw lang mag-add talo siya. kasi kayo Pwede yung ba? friend. Kasi may admin man dito. Pwede, sige, i-add Pwede ba ko. parang okay Ano lang na lang yan. ng admin.